Well, sa totoo lang, ganun naman na talaga basta second hand. Kasi sa mga brand new cars nga, nagkakaroon ng lemon, 'di ba? So pagdating sa second hand, hindi na natin alam kung kailan yan bibigay or magkakaproblema. Kaya ang labanan lagi is as is, where is. Pero syempre, kapag as is, where is ka, sabihin mo naman ang known issues. Huwag mong itatago. At least kapag dineclare mo sa buyer mo kung ano yung issue ng iyong sasakyan at binili pa rin niya, pananagutan na talaga niya yon. Yun yung matatawag natin na as is where is. Para sa kaalaman ng lahat, ang inyong Jeep Doctor is nagba-buy and sell na rin po. Pero kahit second hand ang mga binebenta ko, ang patakaran ko, hindi as is where is. Alam ng lahat ng binentahan ko na yung unit na galing sa akin, binibigyan ko ng warranty. Pero paano nga ba naging ganon kalakas ang loob ko na magbigay ng warranty sa mga buyers natin? Ang binebenta natin, second hand nga. Paano na lang kung biglang nagkaroon niya ng problema? Sasagutin ko ba? Ang sagot, syempre oo. Kasi nga, naka-warranty yan sa akin. Bago nga pala ako bumili ng unit para ibenta, dumadaan yun sa napakaraming proseso. At lahat ng prosesong yun, ako mismo ang gumagawa. Hands-on, ika nga. Sa pag-check at sa pagpili pa lang ng bibilhing unit, hindi ko yan ipinagkakatiwala sa iba. Ako mismo ang pumupunta sa location ng mga seller para ako mismo ang mag-check ng sasakyan na bibilhin ko para ibenta. Ayoko kasi na kapag nagka-problema ang unit tapos tinanong ako ng buyer, ang isasagot ko, Hindi ko alam sir, pass break lang kasi sa akin yan. Hindi ko alam sir, ipinasa lang kasi sa akin yan. Hindi ko alam sir, consignment po kasi sa akin yan. Bilang isang seller, inilalagay ko kasi yung sarili ko sa posisyon ng mga buyer ko. Iniisip ko na yung bibenta kong sasakyan sa kanila, parang aariin ko. Pagkatapos kong mabili ang sasakyan, hindi ko kaagad yan pinopost para ibenta. Ang unang-unang ginagawa ko, PMS muna. O diba, kagagaling ko lang sa gastos kasi bumili nga ako ng sasakyan. Tapos gastos ulit kasi magpapa-PMS muna. Pag nag-PMS ako, lahat ng fluids na kailangan palitan, pinapalitan ko na. Lalong-lalo na pagdating sa makina. Yan kasi isa sa pinaka-crucial. Sa mga transmission at differential naman, chinecheck ko rin yan maigi. Pag kailangan ng palitan, syempre, palitan mo na rin. Tapos syempre, yung mga ginagamit ko pang mga fluids, hindi yung basta mura lang. Pinipili ko syempre yung may pangalan na. Kaya nga kahit sa langis lang, tignan nyo, Repsol pa talaga ang ginagamit ko, diba? Lahat yan guys, chinecheck natin, ultimo coolant at brake fluid. Ayoko naman kasi guys, nakabibenta ko lang sa inyo ng sasakyan, kailangan nyo ng gumastos para sa PMS. Karamihan pa naman sa mga nagiging client ko, mga OFW na limitado lang ang oras nila dito sa Pilipinas. Kaya para masigurado ko na maayos ang unit na bibili nyo sa akin, bago ko ibenta, inaayos ko na ang lahat ng problema. Ang battery, accessory na lang naman yan. Pero kahit ganun, sinisigurado ko pa rin na nasa maayos na kondisyon ang battery. May kamahalan din kasi yan, diba? Wala rin akong binentahan ng sasakyan na palitin na ang gulong. Kahit yan guys, chinecheck ko. At kung kailangan palitan, pinapalitan ko. Mahal din ang isang set na gulong guys. Alam nyo naman, sa SUV pa lang o sa mga maliliit na sasakyan, halos 2,000 to 3,000 na ang isang piraso. Paano kung isang set pa yung kailangan palitan? Lalo na kapag SUV ang bigat ng gastos. Lahat ng binibenta ko, nasa maayos na kondisyon pa yung gulong at makakapal. Matapos natin gawin ang lahat ng PMS, hindi pa rin siya ready ibenta. Bakit? Kailangan muna natin siyang isabak sa long ride guys. Kailangan kasi dyan, malaman ko kung meron pang lalabas na issue, lalong-lalo na kapag itinakbo siya ng malayo. Para kung meron man, maaayos ko muna bago ko siya i-post at ibenta. Ito nga, dinala ko pa siya ng Cabanatuan Nueva Ecija para hindi lang yung makina at transmission ang masubukan, kundi pati yung steering at suspension. Syempre mamaya may lagutok o langit-ngit, nakakahiya naman, diba? Ito nga't nakarating na rin kami dito sa aming probinsya para masilip nyo na rin yung bahay namin, diba? Syempre minsan na lang kami umuwi ng probinsya, kaya kung saan na naman kami nakapunta. Bago pa nga kami umuwi, meron pa kaming dinaan ng sasakyan dyan kasi mayroon tayong viewer ang nag-message at meron siyang binibentang sasakyan. Kasi siya nga siya upitan ko, pambahay. Pauwi na kasi kami ng Maynila. Ganyan ako pag umuwi probinsya, nakapambahay. So pagbabalik ko ng Maynila, nakapambahay na. Ano linis? Nalalas na. Oo sir, okay lang yan. Pero walang sir yan. Importante maayos. Garanted.
Abangan nyo nga pala dito sa ating page guys kung mabibili ba natin ang Nissan Navara na yan. 2020 model yan guys. Manual transmission pero sariwa naman ang unit. Yun nga lang, hindi pa daw fully paid si bossing at kailangan niya munang pumunta sa bangko para i-fully paid at yun yung hihintayin din natin. Para sa test drive natin na to, 338 kilometers lang naman ang ating nagawa. Lahat ng unit ko guys, ganyan ang pinagdadaanan. Kaya nasisigurado ko na pag binenta ko yan sa inyo, hindi sasakit ang inyong ulo.